life as a third-year student na napunta dito sa Kamansi National High School. For today's video, guys! Nandito tayo ngayon para makapanayam natin ang isa sa mga guro dito sa Kamansi National High School na may 11 taon ng karanasan sa kanyang pagtuturo. Tara! Ano ang iyong mga karanasan sa loob ng 10 taon mo po sa pagtuturo dito sa Kamansi National High School? Sa loob ng 10 taon, maraming hamon ang aking karanasan dito. Ang pinakamahirap is yung pagkatapos ng pandemya. So, yung bagong pandemya, ang mga bata madali nila maturuan. Matutusan mo sila na pag-research, mag-aral, turuan mo magbasa, mas madaling pinapasok sa kanilang isipan. Pero pagkatapos ng pandemya, hindi mo na matindi karanasan ng mga guro, yung paano mo sila mag-invest, paano mo sila makapokus sa klase. Kasi kahit anong gawin mo, kahit paano mo balik-balikin yung paksa, hindi pa rin nila makukuha dahil yung kanilang isipan ay nasa mga nasa mga cellphone lang, sa TV, o mostly sa social media. So, yun ang talagang mahirap ang pagkatapos ng pandemya. Okay, maganda. Isa na po yan ba natin ay pinapaunahan po natin ang inclusive edukasyon. So, ano ang mga hamon na naranasan po sa pag-implementa nito, lalo na sa mga klase? Ang hamon ngayon, kung paano mo makukuha yung attention nila, kung paano mo mas sila mahikaya na ang edukasyon ay talagang mahalaga para sa kanila, na magagamit nila sa panahon na talagang pagpaunlad sa kanilang sarili. So, yun ang hamon ng lahat ngayon. At saka yung ugali ng mga bata ngayon, iba sa dati. Ngayon, parang natural na lang ang pagmumura din sa kanila, yung papasok sila ng muli sa klase, ang ganda yun. Kahit ano yung gawin mo, kahit ano yung mga gusto mo iparating sa kanila, dahil gusto mo ipa-implement yung galing talaga sa DepEd, minsan magkaiba na pagdating na sa loob ng classroom. Kasi para sa kanila, hindi mahalaga. Anong mga estrategiya naman po ang iyong ginagamit upang matulbigan ang mga hamon na naranasan nito? Strategiya, so minsan parang maghanap ka ng role-playing, para makita talaga nila kung ano yung mangyayari pag sa kanila mangyayari yung ganun mga bagay. So, mas madali nila maintindihan yung role-playing, yung sa labas talaga, yung practical na ginagawa, kaysa yung lagi na lang sinasabi. So, yung sila talaga ang nagawa. So, gaya sa amin sa mga kaibig, sinabi dito yung tampi, kumiyente rin, gaya ng exercise, mas makukuha nila para gawin mo ito. Sabi lang sa mag-camping tayo. So, yun, bago mo, so sa umpisa, ano mo naman talaga yung mag-discuss ka naman tayo. Pero, pag-ulit mo yung discussion, hindi nila nagagawa. So, kailangan mo pakiparanas kung ano yung nasa sa pamamagitan ng role-playing. So, isa yan, yung sila talaga ang gagawa ngayon ng mag-camping sa labas, pwede nilang gawin, yung kung ano yung mga pwede gawin sa labas. Ma-appreciate nila o magawa nila sa kanila talaga ang gagawa. So, kaysa sa aklat lang. So, or pwede silang mag-research kahit mahirap kasi kahit 10 beses mo ipag-research, minsan wala sa kanila pero kailangan din para matutulong sila sa
Kaya yung sinunod lang, yun lang talagang focus minsan namin yung matutulakan dito. Okay. Para sa panahon po na kanilang po, hindi niya ay may mairekomenda ka ba po sa kapwa mo guro, lalo na sa mga bago pa lamang sa pagtuturo, kung paano maging epektibong guro po sa kabila ng mga habol? Wala namang epektong guro or wala namang yung magaling magturo. Hindi naman talaga yung ang guro talaga is kailangan lang talaga ng puso. May puso, may pasensya. O, ipagpalagay natin na kailangan talaga may alam ka. Siyempre, hindi ka naman makakasabi, hindi ka naman tapos sa wala kang alam. Pero ang main ano talaga sa halaga mo is may puso. Kasi pag wala yan, hindi mo talaga, hindi mo maintindihan ng mga bata. Kasi parang pangalawang nanay ka kasi. So, yun talaga. Aside sa yung academic, yung academic ko na pagtatapos kasi pinag-aralan niya namin. So, yung pakikisama sa bata, yun talaga ang pinatawag. Kasi pag hindi mo gamitan ng puso yung bata, hindi ka tatagal sa computer. Kasi hindi naman maintindihan yun. Napipikon ka, hindi ka magiging na sa'yo. Kasi kung pagtuturo lang, hindi naman pagkakalan. So, puso. Pagayon talaga ng puso. Yun lang. Maraming salamat sa oras. Tunay nga ang pagiging guro ay isang paglalakbay na puno ng hamon at pag-aaral. Kagaya na lamang ng karanasan ni Binibining, ang pagtuturo ay hindi ito isang daan na laging patag at walang balakid. May mga araw na tila ba ang lahat ay perfecto at mayroon din namang mga araw na tila ba ang lahat ay sumasalungat. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na pagpupursigi sa pagtuturo na maging epektibo sa tungkulin. This is Chimay V. Parara, your interviewer today.